Diri sa Tangub City, una ang Ginoo. Una ang Ginoo sa kanunay. Hello everyone! Praise the Lord! Buhi o himsog paghihapon kita karon. Welcome sa atong pinakabago nga segment diri sa ATV Channel 16, ang Yanong Balita sa Asenso TV. Atong ipaabot kaninyo ang mga good news, mga updates, mga kasayuran nga angay natong masayran gikan sa nagkalain-laing programa, proyekto ug serbisyo nga nagpakita ug nagpabati sa tiunay nga paghatag og bili ug pagmahal sa katawhan sa Tangub ug sa probinsya sa Misamis Occidental. This is Yanong Balita sa Asenso TV. Tanggubanon, Misamisnon, ready na, ready na? Buhi sa gihapon ang bayanihan spirit sa syudad sa Tangub. Gipamatud-an sa mga katawhan sa Barangay Mantik sa bag-uhay lamang nga nahitabong sunog. Alang sa dugang detalye, ato kining saksihan. Buhi sa gihapon ang bayanihan spirit. Kini ang gipamatud-an sa katawhan sa Barangay Mantik sa bag-uhay nga nahitabo nga sunog. Unom ka pamilya ang hingpit nga nawad-an og panimalay tungod sa sunog nga nahitabo sa Barangay Mantik. Lakip na niini ang panimalay ni Barangay Captain Esperidion June Zamora. Isip tubag, ang lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Tangub ni paabot dayon og initial nga cash assistance nga nagkantidad og 20,000 pesos. Personal kining gipaabot nila Vice Mayor Tito Desina ug Ma'am Ruby Bakaling ubos sa mando ni Mayor Ben Kanama. Ang maong tabang gipanghatag ngadto sa unom ka pamilya nga nawad-an gayud og panimalay tungod sa sunog. Duyog sa pagbati sa kapait sa mga biktima ang mga key officials sa Tangub City Global College or TCGC, city officials, pipila ka department heads ug division chiefs ug LGU employees. Aron masiguro nga adunay kapuy-an ang mga biktima, gipahimutang sila sa hostel sa dakbayan aron makapahuway samtang naghulat sa dugang nga ayuda. Sa laing bahin, ang Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 10, kauban ng City Social Welfare and Development or CSWD sa Tangub, mipaabot usap og relief supplies sama sa pagkaon, tubig ug uban pang panginahanglan sa adlaw-adlaw. Padayon ang koordinasyon tali sa lokal ug nasyonal nga mga ahensya aron masiguro nga matubag dayon ang tanang kinahanglan sa mga naapektuhan sa maong sunog. Gipasalig usab sa lokal nga pagamhanan sa Tangub nga mapagbilin kini nga kauban sa katawhan sa tanang higayon, sa kalipay man o kasakit, ilabi na sa panahon sa trahedya o kalisod. Kini si Panfi Blessel Alforque sa Yanong Balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Thank you, Panfi. 125th Civil Service Anniversary gibuksan sa syudad sa Tangub, pinaagi sa usa ka fun run. For more, let's watch this. Pormal nga gibuksan sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Tangub ang pagsaulog sa ika-125 nga Civil Service Anniversary, pinaagi sa usa ka 5-kilometer fun run nga nagsugod sa City Plaza paingon sa Barangay 7 sa alas 4 sa buntag. Gitambungan kini sa mga empleyado gikan sa lokal ug nasyonal nga ahensya sa gobyerno, lakip na ang Government-Owned and Controlled Corporations or GOCCs, pinanguluhan ni Mayor Sabiniano S. Kanama. Ang fun run, gibahin sa 4 ka kategorya. Ang unang kategorya mao ang 45 anyos pataas sa mga lalaki, ikaduha ang 44 anyos paubos sa mga lalaki, ikatulo ang 45 anyos pataas sa mga babayi, ug 44 anyos paubos sa mga babayi. Sa mubo nga seremonya, naghatag og pasiuna nga mensahe si Vice Mayor Tito Vidicina, din iyang gipasabot ang kahinungdanon sa pag-atiman sa panglawas, isip mga kawani sa gobyerno. Samtang si Attorney Rosalina Mangahas, Acting Director 2 sa Civil Service Commission Field Office sa Misamis Occidental, mipadayag usab og mainitong mensahe. Iyang gipasiugda ang importansya sa panglawas, panaghiusa og panagambitay sa serbisyo publiko ug gipasidungog ang papel sa mga civil servants sa nation building ug sa papalambo sa kultura sa maayong pagdumala. Ang maong kalihukan usa lamang sa mga highlight sa mas lapad nga selebrasyon sa Civil Service Month nga nagdala og mensahe nga ang tinuod nga serbisyo publiko nagagad sa lig-on nga panglawas, panaghiusa og determinasyon. Pinaagi sa kalampusan sa fun run,
Napadayag ang panaghiusa sa tanang kawani sa gobyerno nga magtinabangay aron mapadayon ang maayong serbisyo alang sa katawhan. Kini si Rica Mabaso sa Yanong Balita Asenso TV, una ang Ginoo. Thank you so much, Rica. Panggil Bay Residences gi-turn over na sa 83 ka mga beneficiaries. For more, ato kining saksihan. Giturn over na sa 83 ka benepisyaryo ang bagong mga puloy-anan sa Panggil Bay Residences sa Barangay Balatacan, Tangub City ni adtong Agosto 29, 2025. Ang proyekto gipasiugdahan sa lokal nga panggamhanan uban sa National Housing Authority aron hatagan og luwas ug permanente nga panimalay ang mga pamilyang nagpuyo kaniadto sa delikadong Dapling Baybayon. Gisaksihan ang seremonya ni Mayor Ben Canama uban nila former Vice Mayor Wilma Canama, Housing Committee Chair Honorable Alexander Retuerto, Barangay Kapitan Aiza May Fuentes ug ang Officer in Charge sa City Housing Office, Mrs. Willis B. Casuyon. Mitambong usab si Engineer Sotiro Catani, representante gikan sa National Housing Authority or NHA Region 10, uban sa mga empleyado sa LGU ug mga residente sa komunidad. Ang Panggil Bay Residences, simbolo sa pagpaningkamot sa gobyerno sa pagtukod og mas luwas ug inklusibong komunidad. Mapasalamaton ang mga benepisyaryo nga sa katapusan natuman ang ilang dugay ng damgo nga makapuyo sa kaugalingong balay. Kini si Rica Mabaso sa Yanong Balita Asenso TV, una ang Ginoo. Daghang salamat, Rica. Mapasalamaton kang Mayor Ben Canama ug sa Team Asenso ang 15 ka mga pamilya sa Barangay Paiton nga finally natauran na gyud og kuryente pinaagi sa free electrification program. For more, let's watch this. Usa sa mga prioridad sa liderato ni Mayor Ben Canama mao ang paghatag og tinud-anay nga serbisyo nga motubag sa tinuod nga panginanghalanon sa mga tanggubanon. Uban sa paningkamot sa lokal nga pagamahanan ug sa suporta ni Konsehal Hipolito John Rojas nga nadugmala sa Committee on Electrification, napatuman ang usa ka dakong proyekto nga nagtumong sa paghatag og kahayag sa mga komunidad nga dugay nang walay kuryente. Niadtong Agosto, gipasiga na ang 15 ka panimalay sa Barangay Paiton pinaagi sa libre nga electrification, usa ka dakong lakang padulong sa mas hayag ug mas maayong kaugmaon. Pinaagi sa maong programa, ang 15 ka pamilya karon nakaangkon og permanenteng suga nga libre og walay bayad sa pagtaod. Ko si Maribel Tigook, nagpuyo sa Purok 2, Paiton, Tangub City, 38 anyos ang pangidaron. Sukad sa 16 years na walay kuryente. Dayon after that na karon pa minatagaan og kuan gayunan nga matauran og kuryente sa programa ni Mayor Ben Canama. Dayon ako nga ipaabot ni Mayor Ben Canama nga daghan kay masalamat sa kay gayunan nga usa ko nga naapil sa maong programa niya. Dayon hinaot nga mas mapun-an pa gyud ba kay dili ra man pud ako ang walay kuryente. Napay daghan napud nga makasinati pud sa akong nasinatian. Yun malipayon jud kay ko nga kanang na apil ko ani nga programa. Payong salamat ni Honorable ni Konsehal Rojas nga siya mo'y nagkuan ani nga nagbugna ani maong programa nga makatagamtami nga mga tanggubanon ani nga programa. Daghan kay salamat. Ko dai si Milgar Morante, nagpuyo sa Barangay Paiton. 30 years old. 2 years na dai may walay kuryente. Lisod yung kuan sa kuan. Bata kay ngit magayo. Gyapon pasalamat nila nga natauran na mig kuryente. Sa mga konsehal pod ngayo pasalamat nila tanan. Nga kadugay nga natauran na gyud mig kuryente. Labi na gyud kay Mayor Ben. Ngayo mig pasalamat niya sa tanang mga konsehal sa Tanggob. Di ay si Renilyn Olyanis, 29 anyos. Asawa ko ni J. Tambuboy, 27 anyos. Nagpuyo aning Purok Size, Paiton, Tanggob City. Nagpasalamat ko ni Mayor ug sa mga kaubanan niya sa syudad aning iyahang hatag aning programa sa pagpataod aning libre nga kuryente kay dako kayo ning tabang sa amuan 7 years mi nga walay kuryente. Lisod kayo ning wala mi kuryente kay sa panahon nami mga batang gagmay
in time nga mga gatas, lisod kay sa mga magkutab gatas, magkapakapa pa mig pangita og suga din. Ikaduha pod mahal kayo ang gas. Ato pang napay gas sa pagkakaron wala nay gas, lisod na kaayo dayon. Magpalit pod og kandila na di pod sa tanang higayon na pod may kapalit. Nagpasalamat po ko sa mga barangay kapitan o sa mga konsehalis po ning among barangay nga ilagid po din taon ming naapil ani nga kuan gani nga programa. Wala po ko gadahom nga maapil sad mi ani kay kining dugay-dugay na good nga wala gid mi nakuan ba kinsa gyud magdahom nga usa kay gayon maingon nga day dong apil mo ana nga pag kuan sa libre nga kuryente. Wala ko ga kuan ga expect mo nang dako kay kog pasalamat ni Mayor Ben og sa Vice Mayor ug sa mga konsehalis sa syudad nga ilaming gi-apil sa programa. Ang electrification program usa lamang sa daghang lakang sa LGU aron mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga tanggubanon. Gipalapdan pa kini nga inisyatiba aron daghan pang kabarangayan ang makapahimulos sa libre nga serbisyo sa kuryente. Daghan pang tanggubanon ang gilauman nga matabangan pinaagi sa susamang proyekto o mapadayon pa kini uban sa ubang mga inisyatibo nga makahatag og dako nga kayuhan sa katawhan sama sa edukasyon, kahimsog og panginabuhian. Kini si Panfi Blasel Alforquez sa yanong balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Daghang salamat, Panfi. Hugot ang suporta ni Provincial Governor Attorney Henry S. Waminal sa first ever Fire Olympics sa Misamis Occidental. For more, let's watch this. Nahimong makasaysayo ng Misamis Occidental ni atong Agosto 25 human kini mag-host sa unang higayon sa Bureau of Fire Protection or BFP Region 10 Regional Fire Olympics. Ang kalihukan nagtanyag og bagong kapitulo sa kaandam batok sa sunog, kaluwasan ug panaghiusa sa mga bombero sa rehiyon. Sa mensahe ni Governor Henry S. Waminal, iyang gipunting nga dili molambo ang Misamis Occidental kung walay seguridad ug usa niini ang dakong papel sa BFB sa pagpanalipod sa katawhan. Si Fire Director Jesus P. Fernandez, Chief sa BFP ug nagserbisyo isip Guest of Honor, nagpasalamat sa suporta ni Governor Waminal ug sa provincial nga pamunuan sa pag-host sa maong kalihukan. Gipahibalo usab niya nga ang Misamis Occidental napili nga host sa National Fire Olympics sa Marso 2026 diin magtigom ang mga bombero gikan sa 17 ka rehiyon aron ipakita ang ilang kahanas ug masinati usab ang kultura ug turismo sa Misamis Occidental. Matud pa sa Regional Director BFP 10 nga si Romel C. Tradillo, gipili ang Misamis Occidental tungod sa paspas nga pag-uswag sa probinsya, ligong suporta sa public safety ug napamatud-an nga kapasidad sa pagdumala sa dakong kalihukan. Kini nga kalampusan nagpamatuod sa papel sa Misamis Occidental isip usa ka hub sa nasyonal nga mga aktibidad ug modelo sa resiliency, kaandam ug mainiton nga pagdawat sa katawhang misamisnon. Kini si Panfi Blasel Alforquez sa yanong balita sa Asenso TV, una ang Ginoo. Daghang salamat, Panfi. Para sa ato ang feature story this week, Konsehal Mulik del Socorro andam mo serbisyo, kasaligan ug tinuod nga alagad sa katawhan. For more, let's watch this. Ang pagserbisyo sa publiko, usa ka hagit nga nagkinahanglan og pagkadili makaugalingon, pagpaminaw ug kasing-kasing nga andam motubag sa katawhan. Kini ang hulma sa kinabuhi ug panerbisyo ni Honorable Romulo Mulik del Socorro. Una siyang napili, isip konsehal sa Dakbayan sa Tangub ni atong 2022, apan dugay na siyang sulod sa serbisyo publiko. Sukad 2007, nagsugod siya isip barangay councilor ug nahimong barangay chairman sulod sa 12 ka tuig. Sa ika-15 ka tuig sa barangay, nagbarug siya alang sa transparency, accountability ug community development. Gawas sa politika, nailhan siya nga mahilig sa basketball ug pagpananom, mga butang nga nakapaduol kaniya sa katawhan ug mga mag-uuma. Ilang nailhan kani adto isip Kap Mulik,
Kapitan nga kanunay mutabang og mag-una sa serbisyo. Karon, sa iyang ikaduhang termino isip konsihal, siya ang nagdumala sa komitiba sa transportasyon, energy, franchise, public utilities and communications, games, recreation and amusements, nagpunting sa pagpalambo sa transportasyon ug serbisyo publiko. Alang kiniya, ang konsihal dili lang motabang direkta sa tawo, kundi naghimo og polisiya ug ordinansa nga epektibong tubag sa panginahanglan sa mga tanggubanon. Sa iyang panerbisyo, gipakita nga ang pag-alagad dili lang posisyon apan usa ka tinuod nga misyon. Kini si Rica Mabaso sa yanang balita sa Senso TV, una ang Ginoo. Daghang salamat, Rica. Tangub City Global College malampusong gi-celebrate ang buwan ng Wika 2025. Para sa dugang detalye, ato kining tan-awon. Malampusong gipahigayon sa Tangub City Global College ang pagsaulog sa buwan ng Wika niadtong Agosto 29, 2025 nga may timang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ang maong kalihukan giorganisa sa Supreme Student Council uban sa tanyag ng mga mag-aaral sa Samahang Filipino aron mas mapalawom ang pagpasabot o pagpalambo sa bililhon nga papel sa kaugalingong pinulungan o kulturang Pilipino. Sa aktibidad adunay mga sayaw, intermission, pasundayag og wika suotan nga nagpakita sa bunggang kasuotan sa mga estudyante, faculty ug LGBT members. Pinaagi sa maong kalihukan, mas napalig-on ang kahibalo o kadasig sa kabatan-unan sa pagpasidungog sa kaugalingong pinulungan. Ang TCGC nagpabilin nga lig-on sa pagdasig sa tanang estudyante nga ipadayon ang pagmugna o paggamit sa Filipino o mga katutubong pinulungan isip yawis sa pagnaghiusa o paglambo sa nasod. Para sa Lux Monday Minutes sa yanong balita sa Senso TV, Mark Waskin, una ang Ginoo. Turnover of command ceremony gipahigayon sa Institute of Criminal Justice Education. For more, let's watch this. Gipahigayon sa Institute of Criminal Justice Education ang turnover of command ceremony niadtong Agosto 27, 2025 sa TCGC grounds. Ang maong seremonya gitambungan sa mga key officials sa TCGC nga gipanguluhan sa College President Dr. Maricel Nueva, Executive Vice President Neil C. Inirio, mga Vice President, Dean sa ICGE na si Dr. Love H. Falyuran ug mga ICGE faculty. Ang maong seremonya nagtimaan sa formal nga pagbalhin sa liderato gikan sa nagunang opisyal ngadto sa bag-ong gi-appoint nga mga leader sa ICGE. Gipasiugdan niini ang pagpasalamat sa mga serbisyo ug sakripisyo sa nilabay nga mga liderato ug pagdawat sa responsibilidad sa bag-ong mamuno nga magpadayon sa misyon sa institusyon. Para sa Lux Monday Minute sa yanong balita sa Senso TV, Mark Waskin, una ang Ginoo. TCGC, usa sa mga nag-una nga agencies nga ninduyog sa kasub-anan sa mga nabiktima sa sunog sa Barangay Mantik. Alang sa dugang detalye, ato kining saksihan. Gipakita sa mga empleyado, faculty, staff o mga estudyante sa Tangub City Global College ang spirit sa Lux Mundi o Light of the World, pinaagi sa ilang pagtinabangay o dayong pagtubag sa kasub-anan sa mga biktima sa sunog nga nahitabo sa Barangay Mantik, Tangub City. Ang TCGC usa sa mga unang nitabang pinaagi sa pag-apod-apod og snacks, groceries, sinina ug uban pang mga kinahanglanon alang sa mga pamilya nga naapektuhan sa maong sunog. Ug sa kasamtangan, padayon gihapon ang panawagan sa TCGC family alang sa dugang nga suporta ug donasyon. Ang gustong magpaambit mahimo nga mopahimutang sa ilang mga tabang sa second floor sa President's Office sa TCGC aron kini ma-segregate ug dali nga mahatod sa City Social Welfare and Development kon CSWD. Para sa Lux Mundi Minute sa yanong balita sa Senso TV, Mark Waskin, una ang Ginoo. Thank you so much, Sir Waskin. Hello sa atong mga viewers diha, nakatilaw na bata og egg with magic sauce. Atong saksihan ang tipik pangkusina nga ihatod kanato ni Ma'am Flor, Doc Dion ug ang special guest nga si Ma'am Guazo. Let's watch this.
hello mga kakusina. Maayong adlaw kanatong tanan. Ani ana usab kami maghatag kaninyo og mga yano, barato, lamian ug labaw sa tanan, masustansya nga mga recipe ideas para sa atong mahal nga kapamilya. Hello anak Dion. Hello Mother Florife. Kini ang yanong balita. Tipik pang kusina. So aduna kita karoy usa ka guest nga kakusina. Sir Dion, usa ka certified nga inahan, usa ka magtutudlo og usa ka kusinera. Hello, mayong adlaw, Ma'am Flor. Mayong adlaw, Sir Dion, Ma'am Flor. Hello, ako ang sangay, si Ma'am Flor. Yes. So karon excited yun kaayo mi nga makahibalo sa ato ang putahe karon. So can you share it with us, Ma'am Flor? So unsay atong lutuon? So ato ang lutuon karon no mao ang egg in a magic soup. Wow, sosyalan. Egg in a magic sauce. Oh. Unsay mga sagol ani, Ma'am Flor? Okay, so mao ni ang mga sagol nato sa atong lutuon karong adlaw. So mao ni ang main nato nga putahe no, ang itlog nga nilungat na, then gihiwa na pud nato siyang ikaduha no para mas musuhok ang kalamiani. So, dayon dirita sa ato ang mga sagol no, lain ang ato ang lamas, ang atong bombay ug ang ato ang ahos. Then of course dili nato kalimtan ang ato ang healthy nga vegetables mao ang patatas ug ang ato ang carrots. Dayon ato ang panimpla, of course ato ang sauce mao ang atong ketchup, oysters og ang tuyo. Then napod tay panimpla diri nga paminta. So kana siya ang ato ang mga sagol sa ato. So Ma'am Flor, usa kay mga pamaagi ni ini sa pagluto. Okay, so sa pamaagi sa atong pagluto, una atong initon ang ato ang edible no. Wow. Okay. Wow. So murag nutritious jud kayo ning ato ang recipe karon no? Para sa labi na sa mga bata. Yes, Ma'am Flor. So nagkainit sa ato ang edible, ato na dayon isunod ato ang carrots ug ato ang patatas. Okay, so murag ato ni siyang i-fried, no? Yes, i-fried nato. Sige, atong ilunod ma'am ha. Sige, ma'am. So i-fried until nga mag golden brown. Yes, ma'am. Wow. Ganahan kay atong mga kids ani kay no? very healthy. Magpailin-ilin man gyud ta sa ato ang mga anak no ug unsay atong ipakaon nila. So kani nga healthy foods para sa ila dili gyud sila masuman ni ini nga pagkaon. Okay, so atong tan-aw no, golden brown na ba siya? So unsay sunod atong ilunod Ma'am Flor? Isunod ang ato ang lamas. Okay, wow. Humot na dyan siya kayo. Lami na dyan kayo siya. Sunod ang... Uy pa lang ulam na. Okay. Sunod ato ang ahos. So ganahan kayo inyong mga kids, ani, mga kakusina. No? Kay very healthy. And rich in protein. Kay itlog man siya. So naagid tayo laing pamaagi noon sa ang pagluto ang itlog. Dili lang kay prituhon or lungagon. So as a kusinera, natay lain nga putahe. Pero malagyapon itlog. So ato ibutang atong panimpla. Atong panimpla ang ketchup. Okay. And ang isunod na to ang oyster sauce. Oyster sauce. Wow. So sarap, so humot. Lami na jud siya ay. Sauce pa lang daan. Mo ni siya ang gitawag og magic sauce. Nganong magic sauce? Aron kuan man siya, ma-magic naman ni siya through sa ato ang sauce nga gipang gamit. Wow. Okay. Hala no. Dayon, atong isunod ang ato ang tubig no kay tubig gamay. Mo sabaw-sabaw pud siya sige, gamay. Sige. Kay aron dili ra kayo siya kuan kanang may sticky kaayo. Ang mga bata ganahan man gid pud og naay sabaw-sabaw gamay. Okay. Tabunan. Sige, ato sa hulato. Okay. O gisunod na to karon ang ato ang itlog. Wow, perfect. Kana siya. Wow, so. Pwede na na to siya i-kuan, ibuo lang. Oh, yes. Pero mas lami gyud siya og kanang napikas na. Ayun no, kaya ron kuan. Musuhok ang kalami. Itlog. Dayon. So ato ang paminta. Paminta, gamay lang. Oh, gamay lang Flor, kaya mga bata mahalangan po niya. Sige. Ang gamay na po. Wow. Wow. Okay, and this is it. Kuan karon giluto nga egg and a magic sauce. With vegetables. With vegetables.
Ganahan jud kay sila magbalik-balik jud sila request na kani ang ipaluto sa ilang mama. Okay. Okay, and then put a little garnish. Pang garnish para guwapa. Atang tilawan, mother. Wow, uy, ka-perfect, no? Lami kayo siya. Tsura pa lang, lami. Grabe ka lang, Susang dagway. Grabe. Grabe yun. Super. Grabe, yung kay mother. Ay, Mga grabe. kakusina, guwapa. Daggan kayong salamat, Ma'am Flor. Hangtod sa sunod higayon, kini ang Yanong Balita. Tipik pang kusina. Bye-bye! Ingon sila, health is wealth. So atong saksihan ang tipik panglawas nga ihatod kanato ni Ma'am Fam. Let's watch this. Hello mga kalabs! Welcome to Yanong Balita, Tipik Panglawas Edition! Mga kalabs, di almoranas ba ka? Dili mabala ka kay si Ma'am Fam muhatag tips or tambag bahin ana. So, unsa gyud ay ang almoranas? Ang almoranas usa ka pagpamuwak or paghubag sa ugat nga nagpalibot sa atong anos. Kasagaraan kini tungod sa constipation, pagbuntis, ang dugay paglingkod, pag-asa og bugat, o kakulangon sa pagkaon o fiber. Mga loves, unsay buhaton kung naa natay almoranas? Una, pag-inom og daghang tubig, 8 to 10 glasses a day. Ikaduha, pagkaon sa mga pagkaon nga taas og fiber sama sa prutas, utan ug whole grains. Ikatulo, maligo og init-init nga tubig, 10 to 15 minutes, 2 to 3 times a day kada adlaw para maminusan ang sakit o hubag. Ikaupat, pagbutang og hemorrhoid cream or ointment aron maibsan ang kasakit. Ikalima, likayi ang pagpasaan og bugat ug dugay paglingkod. Ikaunom, pagkonsulta sa doktor kung kini grabe ang pagdugo o grabe ang pagsakit bisan natambalan na. Mga kalabs, unsay day atong buhaton para malikayan ang almoranas? Una, likayi ang constipation. Pag-inom og daghang tubig, pagkaon og prutas, gulay o whole grains. Pag-exercise ta para mulihok ang ato ang tiyan. Likayi ang pagdugay og lingkod or tindog. And mga kalabs, i-control nato ang timbang aron dili mulabaw ang pressure sa atong anos. Mahinaw ko mga kalabs, daghang mong nakatunan sa mga tips ug tambag ni Ma'am Fam. See you next week. Bye! Hello sa ato ang mga ladies diha karon. Nakatry na bata og medyo nag-dry ang ato ang lips tungod kay sa gunson no ang ato ang pagbutang og lipstick. Saon ka ni siya? Atong saksihan ang tips ni Ma'am Bernice sa Tipik Pampagwapa. Hello mga box, mga te, mga call. Aniya na po kita sa atong Tipik Pampagwapa. Gikapoy na baka mga box sa inyong dry o very gahi nga lips, no? Kanang magpanit-panit jud. Ayaw kabalaka, aduna kitay solusyon para ana. Og atong tipik for today is honey and sugar lip scrub. So nganong kanimang duha ka natural ingredients atong gamiton mga box? Of course, syempre makit-an na kay ni sa atong mga kusina. And at the same time, si sugar, isa siya kay natural scrub, meaning makapatangtang siya sa dead skin sa imuhang lips. Si honey, isa pod ka antibacterial ingredient, meaning makapatay siya sa mga kagaw. And at the same time, si honey kay natural moisturizer sa imong lips para humok og supple imuhang lips. So unsay buhaton? Very sayon rigid kaayo mga box. Imo lang kuan og isa ka gamay nga sudlanan, butangan nimo og duha ka tablespoon, teaspoon
sa asukar, and then sagulan pud nimo og isa ka kutsarita nga honey. So imo siyang i-mix hangtod sa murag paste na iyahang texture, ug imo na dining ibutang sa imong ngabil ug ihinay-hinay nimo siya og scrub. Hinumdumi, ayaw kaayo kusga kay basig ma-irritate og magsamad imuhang lips, dapat hinay lang in circular motion. Imo ra na siya ipabilin sa imong lips sa sulod ka 2 ka minuto. After ana, pwede nimo siya banlawan gamit ang tubig or pwede sa trapuhan nimo og wet wipes. So, gusto ba ka ma-achieve ang soft, smooth o kissable nga lips? Sulayin na atong honey and sugar lip mask. Mao kini ang Tipik Pampagwapa. Bye! Hello sa ato ang mga subscribers sa newsletter nato sa Yanong Balita newsletter. So naatay section diri na tigmo-tigmo. So ato yung basahon kay makadawata og cash prize. So mo tawag lang ta kung adun na tay correct nga answer every 3 to 5 p.m. ani nga number 0963 753-7836. So, ang first 5 callers maugyoy makadawat sa ato ang cash prizes. Para dili nato ma-miss no ang mga good news, mga updates ug mga kasayuran, keep posted gyud ta kanunay sa atong FB page. Na din na ang City Documentation Office, ang DX City 106.5 FM Tangub City ug ang Ascenso TV. Ug ingon man tutok gyud ta always sa ato ang TV channel 16 sa Unique Cable ug ang DX City Radio Pilipinas 106.5 FM. Para sa ato ang views and feedbacks this week, gikan ni Margie Naranjo. Salamat sa imong malumo nga kasing-kasing Yanong Mayor, Mayor Ben Kanama. Igon man gikan ni Annabel Go, Mayor Ben, daghang salamat padayon sa imong kabuutan ug maayong pagdumala sa katawhan. Ug gikan ni Ma'am Hay Patalinghog, salamat Mayor sa imong pag-adto sa haya sa among lolo Chofilo Orot Retuya. O gikan ni Laarni Pakayloga, as a solo parent nalipay kaayo ko nga naa na jud ko'y matawag nga akong balay. Nagpasalamat ko sa tanang naglihok sa city kang Mayor Ben Kanama, tanang mga city officials ug sa barangay, ilabi na kang Kapitan Aiza Gomez nga giapil miniya ani nga programa. Beneficiary sa Pangal Bay Residence Housing Unit. O gikan kang Annabel Abakita Balwarte, Mayor nga simple kaayo, very humble but very brilliant. God bless you always, Mayor Ben. O gikan kang Guadalupe Javierto, una ang Ginoo. Salamat Mayor Ben Kanama sa mga blessings, ilabi na sa mga bag-ong kinasal. Hinaot nga tagaan silang daghan pang mga katuigan nga moabot sa ilang pamilya. God bless. O gikan kang Hinoviva Kulanag, salamat sa Ginoo gihatagan ta og namunuan nga ang tanang pagtan-aw para sa kaayuhan sa katawhan sama ni Mayor Ben og sa iyang mga kauban sa syudad. God bless you more, Mayor Ben. Sa mga gusto mo pa abot sa ilang mga views and feedbacks para pud atong mabasa next week, so you can PM me sa Maricel Breathless, pwede pod sa Maricel Nueva. Para sa ato ang mga questions sa pakuluan pa premyo this week, una, ikapila na katuig ang gi-celebrate nga anniversary sa civil service. Ikaduha, unsa ang tipik panglawas nga gi-share kanato ni Ma'am Fam. Og ang ikatulo, kinsa ang ato ang featured official for this episode. Para sa ato mga answers, please call this number 0963-753-7836. Congratulations sa ato mga winners last week.
Maukadto ang atong mga balita, mga good news, mga updates, mga kasayuran nga angay natong masayran kay kini adunay kalabutan sa atong pagkamisamisnon, magpuyong malinawon, malambon og malipayon. Daghang salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw, pagsubaybay sa yanong balita sa Asenso TV. Diri sa Tanggob, una ang Ginoo. Una ang Ginoo sa kanunay. Ako po si Maricel Mercader Nueva saying, amping kanunay and be happy. Una, malimot ko, pistot, masustansya nga mga recipe ideas Dahil, chika po ka basta lagi. Becoming, ladies and gentlemen, candidate number 5. Igo sa og-inin, agoy. Ikatulo, maligo og init-init nga tubig. Maton ang mga katawhan ay patay. Mapasala. Okay. Tilawan, namiya kayo. Okay, ready to serve. Hello, Atong ready to tilawan, serve. Atong tilawan, mother. Yummy? Kayo. Okay. Dagang kayong salamat, Ma'am Flor. Ma'am Flor, hindi ko kabalo sa akong isumpay. Ako na lang. Dito na lang dayo. Ako na lang dayo.